Diyan po natin nilalapat yung susi para mag-on po yung engine. Sir, meron ako isang concern. Kasi yung mga labas ngayon na handbrake, mga push button na iba, ito ba kailangan laging naka-neutral o Niya po ngayon, yung sa keyless, sa key natin, sa susi natin. Since keyless entry siya, sir, dito tayo, sir. So, meron tayong lock, pwede siya dito and unlock. Once na pinasok mo dyan yung kamay mo, sir, automatic nag-unlock na yan, sir. Ito yung ginaganda sa keyless natin. Pero, sir, sa susi, meron tayong unlock, tsaka lock. Tsaka just in case, sir, na hindi natin alam kung saan nakapark yung unit natin, especially sa mga mall. Once na dinouble tap mo yan, sir, or click, magtutunog yung unit natin. Ayan. Malaki ito, sir, kahit nasa kabilang building or second floor yung unit nyo tutunog. Ayan. Double click mo lang in short, mas mapapabilis yung hanap natin sa unit natin kung nasaan nakapark. Just in case, sir, na ma-deadbat naman, meron tayong manual. So, pipindutin mo lang yan, sir. Ito yung manual natin. Papasok mo siya dyan. Pero 3 to 5 years po to, sir, bago ma-drain. Ngayon, sir, ang tanong, kung manual, since keyless entry, push button po siya loob. So, ang tanong ngayon dyan, sir, kung binuksan natin ng manual, bubuksan natin, paano mag-on yung engine? Dito natin nilalapat yung susi, sir. Kung makikita mo yung logo dyan, dyan po natin nilalapat yung susi para mag-on po yung engine. So, just in case na na-drain, sir, dyan mo po ilalagay yung... Sa gas tank naman tayo, sir, no? Wala tayong access dito kasi nandito po siya. So, once na naka-unlock po yan, ito, sir, access natin to sa mga pintuan. Once na nabubuksan mo tong pinto, ganyan, nabubuksan natin yung, sir, automatically, nabubuksan din po yung gas tank. So, ipapatulak mo lang, sir, sa mga gasoline po. Sa hood naman, sir, andito po. engine hood? Yes, so atake lang. Dito sa second row, sir, ito, sir, yung mating nyo, nakabit naman na. Diyan naman na po. Payong, kompleto na. Second row, sir, nandito po nakalagay yung mga basic tools natin. So, ihilain mo lang to, sir. Andito yung spare tire natin, early warning device. Tapos ito, sir, storage lang po siya. So, pwede kayong maglagay dito ng mga tools nyo pa kung sakali. So, jack naman natin, sir, sa likod. Ito naman yung ihilain, sir. Ayan, nandito yung jack natin, sir. Paano siya tanggalin? Pipihitin mo lang, sir, itong itim na to. Counterclockwise. Meron siyang bolt na... Yes, sir. Pinakalock niya lang po. Sir, meron ako isang concern. Yes, sir. Kasi yung mga labas ngayon na handbrake, mga push button na ito ba kailangan laging naka-neutral o okay lang? Ayun, good question, sir. Sa seminar namin, sir, kahit anong brand yan, kahit electronic or traditional handbrake, mas maganda daw, sir, dumadaan po ng neutral. Okay. Not sure po kung gaano kasigurado, pero yan po yung tinuturo sa amin. Dadaan tayo ng neutral. Bago ka maggalaw ng mag-shift ng gear. Opo, kung ipapark mo, galing ka man sa park to drive, galing ka sa drive to park, dadaan tayo ng neutral. Yun po yung tinuturo sa amin, sir. Okay. Pero depende po sa inyo, sir. Minsan kasi nagmamadaling tayo, lalo na kapag mainit, sir. Kasi nasaranasan namin yung push button, Opo. nagdadaan muna siya sa neutral. Yes, sir. Ganun po. Kahit sa, sir, kahit yan manual. Ganun daw po. Sige, sir. Thank you. Sir, dito naman tayo sa likod, so, wala siyang sensors. Kung matatanong natin, backup camera lang po. Since mid-variant po siya. Tailgate assist, meron din po tayo. Ito. Kaya magaan po siya. Kung matatanong nila, sir, wala tayong socket dyan. Sa top of the line lang po yun. Ito, sir, no, kapag mag-upgrade tayo, maglalagay tayo ng roll bar, may mga abang na siya dito. So, hindi mo na kailangan magpaparena, sir. Cover lang po ito. Ayan, check natin, sir, yung spare tire kung nandito. Ayan, nandito naman po siya. Ito sa nakakabit na. So, kukunin mo lang yung tool, sir, yung sakali, dun sa loob, tapos ipapasok mo dito, tapos pipihitin mo. Yes, sir. Ayan. May question tayo, sir, dito sa labas? Wala naman. So, dito naman tayo sa loob, sir, no? So, on muna natin yung engine, sir, para hindi kayo mainitan. Yung proper na pag-on, sir, yung tinuturo sa amin, unang pindot muna, gaya ng ginawa ko. So, antayin muna natin mag-on yung infotainment tsaka cluster. Siguro mga 3 to 5 seconds, sir, guys. Then, tsaka natin napakan yung brake. Ayan, sabay on ng ano yun, sir? You hold ba o... Hindi po, kahit one tap lang. One tap lang, sir. Ano yun, sir? Automatic pag on ang makina ng engine, naka-start na yung aircon? Yes, sir. Automatic naka-on na po. Pero meron pa rin tayong on and off. Hindi po siya kagaya ni top of the line na dual AC. So basically, sir, ito yung pinaka-home natin. Nandiyan yung radio, phone, media, Apple CarPlay and Android Auto. Sa backup camera, sir, sa likuran. So once na nag-reverse ka, mangyayapak ako ng brakes, automatically nagbubukas po yung backup camera natin. Sir, ano yung level dyan na kailangan kong yung green? Kapag yung red, sir, ayan talaga yung malapit na yan. Yes po. Ito, sir, wireless charging. Meron din po tayo. So, ilalapag mo lang dyan, sir, yung mga phone node. Meron tayong traction control. On and off lang po yan. I-on lang, sir. Yes. Ito naman, sir, mode of driving natin. So, sa drive mode, sir, no, itong button. So, we have normal mode po, eco mode, slippery. Yan po yung time travel natin.
So let's say dito hanggang Zambales, mamamonitor po natin yon. Tsaka of course yung kaya niya ng gas. So kapag reset lang sir, long press mo lang yung okay na yan. Ayan, mag-zero po lahat. Sa radio naman sir, ito po yung next. Para Station. while driving kayo sir, hindi na kayo magpipindot-pindot Hindi dito. magtitingin Apo. sa ano. Since Apple CarPlay and Android Auto siya sir, once na-connected yung phone mo, pwede yung sumagot din ng phone calls using this button sir. Pipindutin mo lang siya. Cross control po. May limiter na tayo, tsaka yung time. Pwede mo siyang iset. So, gaya po sa Skyway, let's say 80 km sir, pwede kang steady doon nang hindi nag-overspeed. Ito sir, itong plus minus na to. Park, reverse, neutral, and drive, tsaka manual mode. Doon na po pumapasok ng plus and minus. Pag diba sir, kapag nag-manual mode tayo, yung iba shifter, plus and minus. Paddle. So sa kanya nandito po. Pero kailangan naka-manual mode siya. Yes po, kailangan naka-manual mode. Dito sir na, meron tayong 12 volt socket dito. Pwede ka mag-charge. Pwede rin po dito. May USB rin po tayo dito. Abang siya for dashcam. So hindi mo na kailangan mag-wirings dito. Dito sa likod sir, 12 volt socket lang din po dito. Sir, may question po tayo. Wala na siya, okay na ako. Ayan. Yun lang yung major concern ko sa Opo. tingnan ng gear. Tsaka itong handbrake. Ayun po, yun po yung tinuturo sa amin, dadan at dadan daw na yun. Lalo na kapag electronic brake tayo. Yun po yung proper use. Kasi yung isang sasakyan namin, electronic brake niya. Apo, ganun din po yung Tapos tinuturo yung ginagamit ko, Honda Civic, naku-question nga ako nung anak ko. Kaya, sir, paulit lang ako dito nung na-drain eh. Ano yan, pag naiwan yung... So just in case sir na drain, wala siyang battery. So hindi mo magamit yung lock and unlock. Ang una mong gagawin sir, gagamitin mo yung manual na para tool. open yung handle. Opo. Ngayon sir, kapag andito ka na sa loob, ang tanong, paano mo gagamitin to? Push button. Push button nga. Ayun, lalapag mo lang dun. Okay. Ayun sir, lapat Okay. na lapat. Tsaka mo ngayon magagamit yung Push push button. Ito sir. Ayan, congrats po ulit sir. Ay, salamat po. Ayan. Salamat ma'am.